bago dalhin sa atin yung unit na to, 4 months nang tinitiis yung palyado na makina at saka low power. Yan, pinalitan yung coolant temperature sensor, tong bank 1 na oxygen sensor. Muntik na din tong map sensor na to, muntik nang mapalitan to. So after nga mapalitan ng mga sensor na yon dun sa pangalawang shop, nagduda yung owner natin. Sabi niya, bakit ang dami na pinalitan na sensor? Hindi naman natin, no? Ganun pa rin, low power lang at check engine pa. Toyota Vios 2017 3rd gen, hard fault, multiple DTCs, low power. Balik tayo sa history na 4 months. Yung 4 months na tiniis ng owner na to, after nangyari yon, nanggaling na to sa dalawang shop. Yung pangalawang shop, may mga pinalitan na sensor. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung coolant temperature sensor, pinalitan yan. Oxygen sensor ng bank 1, bago na yan. Tapos nagpalit din ng spark plug yan dahil siguro nga palyado. Pilitan nila. Tapos ito, munting na tong map sensor na to, gusto na din palitan nung owner. Kaso pinigilan natin nung dumating na sa atin na may something wrong. Duda na tayo eh. Ayan yung live data. Walang marid oh. Coolant, negative 40. Kaya nakailaw yung coolant dyan oh. Kulay blue. Ibig sabihin malamig, sabi. Tapos initial air temp. Nako, sa intake yan 20. Map 0.70. Walang mabasa na ano, low. Ayan, nako. Patay tayo dyan. Okay, kung maririnig yung pinaka background sound, parang nanginginig-nginig yung tunog, 'di ba? Ayun yung indication na rough idling yung BIOS natin. Ito yung mga diagnostic trouble code niya na patong-patong namumula. At kapag pinull throttle natin dito, dapurak yan. 3,000 to 4,000 RPM lang yung kaya niya dahil naka-limp mode. After gearing the DTCs, ayan, may naiwan na 11. Hanapin natin kung saan galing yung mga yan. Mga may correlation yan. Check engine pa rin. Napakabata ng unit natin, no? 58,540. Shoutout natin dito si Boss Mighty Bobs, nagpahiram sa atin ng map sensor dahil gusto din ng owner na ma-double check yung map sensor para mapanatag. Kaya nakapanghiram tayo ng test part dito. Double check muna tayo sa wiring, yung mga color coding bago natin i-trace para may idea tayo kung saan tayo pupunta. Habang nagto-troubleshoot ang ating technician, electrician na si Dads, may papakita kami sa inyo dito kung ano yung nakita namin habang nagto-troubleshoot. Ito, hindi pa natin ginagalaw to. Dito sana tayo mag-uumpisa. Pero nahawakan kasi natin to. Maluwag. Saksak natin. Bukan natin. Bigyan natin ng pagkakataon. Hindi pa naman natin binubunot yan eh. Subukan natin yan. Yun yung ECU natin. Ngayon, subukan natin paandarin. Ito, ngayon pala paandarin to. Testing natin kung may magiging pagbabago. Nawala yung check engine. Pero may engine coolant temperature. Kasi baka malamig pa yung makina. Yung coolant, sorry. Tingnan natin kung mababago. Tapos yung kanyang fan hindi na umaandar. Tapos hindi na palyado. Okay? Hindi na siya palyado. Ayan. Tapos yung fan hindi na umaandar. Subukan natin na pasukan na scanner para malaman natin kung tama na ba yung ginawa natin. Nawala na yung
sensor ng coolant sa cold, yung kulay blue. Ngayon, dati yan, stock up yan sa 3,000 to 4,000 RPM pag nire-rev mo. Low power siya eh. O ngayon, bombahin natin ha. Bukan natin ha. Ayan ha. Alright. Wala na ang low power. Ngayon, scan natin dito sa scanner natin sa launch. Wala na yung check engine. Wala. Nag-clear na lahat. Ayan, nako. Okay. Pwede nang i-out yung unit natin na to ngayon. Dalawang araw dito sa atin. Bali, 1 linggo tayo hinintay nito. Tapos, kahapon ng hapon, dinala. Ayun. All clear. Lahat clear. Problem solved na tong unit natin na to. Hindi na tayo pinahirapan. Salamat sa Diyos. At itinuro ka agad sa atin yung tamang idadiagnose. Hindi na tayo pinahirapan. Bali, wala namang mali dun sa lumabas sa scanner ng pangalawang nag-diagnose. Yun lang, pinalitan nila yung mga parts. So, nung diniagnose natin, yung mga part na pinalitan nila ay walang reading. So ibig sabihin, bakit walang signal? Di ngayon, naghanap-hanap tayo ng wiring diagram nito. Chinek muna natin. After natin ma-background check yung wiring diagram, chinek na din natin yung mga pinalitan na parts. Kung mga buo naman, okay naman yung mga parts na yun. Tapos, luckily, nakachamba tayo. Nung nagda-diagnose tayo, nakita natin doon sa may ECU na may maluwag na socket. Hindi na natin pinahaba, hindi na natin pinatagal yung diagnose ito. Sinaksak natin, after that, ayun, nakachamba na tayo. Okay na. Na-solve na yung issue ng low power. Lahat yon, yung problema na yan. Nandiyan naman, naka-flash naman sa ano natin, sa screen natin yung mga nasa fault code sa scanner. Adi, okay na. Na-testing na natin. Maraming salamat sa Panginoon kasi hindi na tayo pinahirapan. Pinoint na tayo kaagad sa tamang idadiagnose dito sa unit natin na to. Kaya natin na-solve. Actually, mahirap yung ganong multiple diagnostic trouble code. Hard fault yon. Isipin nyo, 4 na buwan na tiniis ng owner na ganon yung unit niya. Kaya namin ginagawa ng ganitong video para ma-share sa inyo yung experience na kamukha nito. Baka sakaling nandun lang yung problema. Or kung hindi man, paskan nyo pa rin para ma-diagnose kung ano yung possible cases o causes ng problema. At siyempre, hindi naman ganun kadali mag-diagnose kasi kailangan mo pa rin dyan ng scanner. Pangalawa, experience. Tapos, sabi ko nga, kailangan mo din ng overthinking para critical thinking. Minsan, basic lang, common sense. Ayun, wala naman magaling. Nakakachamba lang tayo. Tapos, with the guide of God. Okay, thank you.